Hello there, Aries sign. Welcome to your monthly reading, and this reading is for the month of April. So, Aries, titignan natin kung sino yung paparating sa inyo or ano yung paparating sa inyo this month of April. Okay, sino, may babalik ba? May paparating ba na bago? Or just nothing, wala. So, tignan natin, Aries, this month of April. Sino yung paparating sa inyo? This is a love reading, guys. So, takes what resonates and leave the rest. Hindi lahat ng Aries maka-resonate sa reading na to. So, cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aries sign. Okay? Aries, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placement. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign, especially your moon sign, Aries. Please check your moon sign and see kung naka-resonate kayo doon sa moon sign ninyo, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito, okay? Kahit naka-resonate kayo dito, still do watch your moon signs, rising signs, Venus signs, dahil sa pwedeng mag-connect doon yung reading ninyo. Okay, so let's start. Sino yung paparating? Somebody who is really you're waiting for. Nag-away kayo neto. It's all once. Aries, Sagittarius, Leo. Could be Capricorn as well. Nag-away kayo ng person na to and siya yung babalik sa'yo. Hinihintay mo siya. Like, pagod ka na nga sa kakahintay sa kanya eh. So, this person will come back to move forward towards with you again. But then, the thing here is, parang merong unsureness sa kanya. Parang trap siya sa situation. Might be this is the reason kung bakit kayo nag-away. Bit of trap siya situation. Feeling confused itong person na to. And, hindi lang siya naka-move on from you. Kaya babalik siya. Kaya mag-e-effort siya na bumalik sa'yo kasi hindi siya naka-move on from you. But the thing here is, Aries, I can feel this person do really like you. Gusto ka talaga niya. But the thing, Aries, parang meron ako nakita sa kanya dito na parang hindi lang ikaw yung nag-iisa. Kumbaga kung sakaling babalik siya dito, hindi pa din totally ikaw nag-iisa. Parang ganun. Trap pa din siya. Bumalik lang siya sa'yo dahil parang hindi lang niya kaya. Naiisip ka niya, namimiss ka niya. Kaya bumalik siya. Pero sa pagbalik niya, not totally like a change. Parang ganun yung nakikita ko dito. So, let's see. Bakit siya babalik? Bakit nga ba siya babalik? Hindi siya nakakatulog sa gabi. Namimiss ka niya. Yun nga sabi ko. Namimiss ka niya, hindi siya nakakatulog sa gabi. And ando siya sa point na alam niyang hindi mo lang naunawaan ang mga nangyari kaya kinag-away. Kaya babalik talaga siya sa'yo to offer you communication. Babalik siya sa'yo. Might be to tell you everything or to, not everything totally, not everything. To tell you siguro something, reason kung bakit nangyari yun. Na-miss ka niya and ando siya sa point that feeling ko he wanted to give you clarity. Yun.
bakit siya babalik sa'yo. He or she wanted to give you clarity. Bakit nangyari yun na siguro hindi lang kayo nagkaunawaan dahil nag-aaway kayong dalawa. And suddenly naging komplikado, may umalis. And then kung hindi ikaw yung umalis, siya yung umalis. And then wala nang paliwanag. So, hindi siya nakakatulog sa gabi, worried siya about you dahil parang kumbaga naiisip niya na alam niya naman na kasalanan niya, pero ando siya sa point na hindi mo lang naintindihan yung mga bakit nangyari yon, bakit niya nagawa yon, bakit nangyari to sa inyo. Dahil siguro merong humahad lang sa part niya, kasi 'di ba sabi ko babalik siya, pero trap pa din siya sa sitwasyon. Ibig sabihin babalik siya pero hindi pa din sabihin na babalik siya for good. Parang meron pa din talagang somebody else involved dito. Ipit pa din siya sa sitwasyon because ito yung dahilan kung bakit siya babalik, to explain to you about what happened. Not totally everything. Trap siya sa situation because merong humahad lang sa kanya, kaya nagawa niya talagang i-betray ka, meaning kayo pa lang may panloloko nang nangyayari dito. Siguro ando lang siya sa point that you are someone very very good to him or her, very supportive, always there for him or her, and very kind and generous, kaya hindi kanya makalimutan talaga. Siguro para sa kanya sobrang bait mo para gawan niya ng ganun, kaya nakita ko dito na para sa kanya konsensya yung dala niya dito na iwanan ka dahil sa sobrang bait mo, sobrang halos like maintindihan ka at mapagbigay ka masyado sa kanya. So hindi siya nakakatulog sa gabi sa konsensya na ginawa niya to sa'yo, kaya babalik siya to explain to you why, bakit nangyari to. So ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Let's see. So, nag-away talaga pala kayo. And the thing here is, nag-away na kayo, he blame you pa talaga. So, nag-away kayo and he blame you na parang pinagilty ka niya sa mga nangyari. So, it was my fault, but I blame you. Okay, you speak to me through music. So, namimiss ka niya talaga. Kaya, hindi siya nakakatulog sa gabi. Namimiss ka niya, naiisip ka niya. Might be, may kanta kayong dalawa, then trending, and then, palagi niyang napapakinggan niyo, naalala ka niya. Kaya, namimiss ka niya. But, he knows or she knows that you need to let each others go. We need to let each others go. Kasi nga, merong humahad lang dito. So, merong humahad lang at ito yung gusto niyang i-explain sa'yo. Kaya nga sabi ko, merong babalik sa'yo. Pero, hinihintay mo talaga tong person na to. But he wanted to move forward towards with you. He like you or she like you. But, trap pa din siya sa pagbalik niya. Bakit siya babalik? Because gusto niyang i-explain sa'yo ang mga nangyari. Kung bakit nangyari to. Kasi, konsensya yung dala niya siguro dahil he blame you, parang adun sa point na naisip niya yon na alam niya naman na siya yung may gawa ang kasalanan, tapos sinisi ka pa niya, pinagilty ka pa niya sa mga nangyari, during those time na nag-aaway kayong dalawa. And andun din siya sa point na alam niya naging mabait ka sa kanya, mapagbigay, and minahal mo din siya ng totoo. Like, naging totoo ka lang talaga sa kanya. Tapos, ganun yung ginawa niya sa'yo. And, pinag-guilty ka pa niya sa mga nangyari. He blamed you pa talaga. So, hindi siya mapakali, hindi siya makatulog. Kaya, babalik siya not to come back to you, but to explain to you everything. Might be a closure. Para maintindihan mo din siya. Para hindi mo siya, like sabihin natin na hindi lalabas dito na ganun ka na lang niya basta-basta iniwan na wala na lang siyang pakialam sa lahat ng tulong mo sa kanya. Okay, so ano yung kailangan mong malaman dito?
Ano yung kailangan mo malaman, Aries? Sun, Moon, Rising, Venus. Aries, I think you were going to walk away from this. You were going to move on. Try yourself your best to move on. Maging practical ka sa mga nangyayari. I think that one day, feeling ko hindi kayo mag-uusap na ng taong ito kasi itong person na to parang we need to let each others go kasi might be this person will going to offer new beginning to that person already. Feeling ko kasi that person na humadlang sa sitwasyon ninyo is somebody na nauna talaga to sa'yo. And then inayos niya to. And I think maka-move on, para sa'yo matatanggap mo lang to. Hindi man ganun kadali pero matatanggap mo to. You're an Aries. Ang mga Aries kasi para sa kanila, kung parang ganito, kung gusto mo to, okay, wala akong magagawa niyan. Ganun yung mga Aries eh. Hindi sila yung mga tao na pumipigil sa mga gusto ng mahal nila. Kasi mahal nila yun eh. They can set them free. If you what you want, go ahead. Parang ganun. Kung yan gusto mo, wala akong magagawa sa'yo. Wala akong magagawa dyan. Parang ganun yung mga Aries. Kaya nandito ka sa point that magiging practical ka. And mag-move on ka from this. Siguro darating yung araw, hindi din kayo mag-uusap nito. If ever na babalik siya to explain to you everything, you will remove yourself from this person already. So, I think that parang you are going to find your journey towards your happiness, you know, to follow your dreams, your goals, your path, right path. And they were going to have a like really totally separation sa inyong dalawa. And you are going to heal from this. You are going to heal. May mga decision talagang pagdadaanan dito. So maybe feeling ko Aries, magkakaroon din dito ng magandang closure sa sitwasyon na to. Or it's either maganda man o hindi, as long as may closure. Kasi may nakikita kasi ako dito na mag-i-explain siya sa'yo and para sa'yo, okay, yun yung gusto mo, yun yung paliwanag mo, wala kang magagawa dun. Hindi mo siya pipigilin. But let's see, I'm going to pull an oracle card for this. So you might be dealing with Cancer, Scorpio, Pisces, Scorpio sign, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Sagittarius, Leo, Capricorn, Sun, Moon, Rising. Action speaks louder than words. Express your love through action. So, action speaks louder than words. Parang ado na sa'yo, gets ko na. Parang ganun. Nung umalis ka, nung nag-away tayo, nung umalis ka, gets ko na yun eh. Gets ko na. Hindi ko man alam, hindi ko man totally gets lahat. Like, in a parang specific way. Pero gets ko na. Like, hindi, parang merong something na hindi talaga tayo. Nung umalis ka pa lang sa akin, from me, alam ko na yun, action speaks louder than words. Parang ganon. Then, if you really want that, then, go ahead. Parang ganon siguro. Siguro this person will come back to explain you, minahal kita, ganito, kaya lang may humadlang, nag-away tayo, hindi lang talaga tayo nagkaintindihan, alam kong hinihintay mo ako, kaya lang, we need to let each others go. I just really want to say sorry. It could be say sorry and just to let you know that, I miss you, naiisip kita, and I'm sorry about blaming you sa mga nangyayari. Parang may mga ganong bagay pa. Hindi ko lang ma-gets kung babalik ba siya sa'yo for, hindi ko naman nakita dito kasi nandito yung we need to let each others go. So parang babalik siya, not to come back, but babalik siya to explain. And para sa'yo, okay, so ganun yung nangyari, gets ko na yun dati, paalam ko na yun. Yan yung gusto mo, go ahead, parang ganun. So, Aries, that is my reading for you for the month of April. Sino yung paparating sa'yo? This person, ang dadating sa'yo. Could be not every Aries, okay? So, takes what resonates and leave the rest. Thank you and God bless.